Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 9, talata 1 hanggang 5. Ang handog ni Aaron. Nang ikawalong araw, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, "Kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang goya at isang batang tupa na parehong 1 taon, ang gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin. Pagdalhin mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pang kapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayon magpapakita sa inyo si Yahweh." Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng tuldang tipanan ayon sa iniutos ni Moises. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Levitico chapter 9 verse 6 to 10. Sinabi sa kanya ni Moises, "Ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya." Kay Aaron naman sinabi ni Moises, "Lumapit ka sa altar at ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang handog na susunugin para sa iyo at sa iyong sambayanan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos din sa kanilang mga kasalanan." Iyan ang iniutos ni Yahweh. Lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kanyang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugong ito ay dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar. At ibinuhos sa panaan nito ang altar, ngunit ang taba, mga bato at ang mga ibabang bahagi ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar gaya ng utos ni Yahweh. Amen po. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-9 na kabanata ng Levitico, versikulo 11 hanggang 15. Ang handog ni Aaron. Ang laman at balat nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin. Ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na handog at kasama ng uloy sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob, ang mga hita at sinunog din sa altar, kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. Pagkatapos, inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambayanan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitico, Kabanata 9, versikulo 16 hanggang 20. Ang handog na susunugin ay inihandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar, kasama ng handog na sinusunog sa umaga. Sa kahuli-huli ay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron ng kanyang mga anak at ito naman ay ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba naman ng mga ito, ang nasa buntot, ang bumabalot sa laman loob, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay, ay pinatong niya
sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos, ang taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 9 verse 21 to 24. At ang mga dibdib at ang kanhita ay inalog ni Aaron na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon gaya ng inuutos ni Moises. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya. At bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo sa kapisanan at sila ay lumabas at binasbasan ng bayan at lumitaw ang kalwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang taba, at nang makita yaon ng buong bayan ay nagsigawan at nangapagtirapa. This is the word of God.